Hello guys! Welcome back to our channel, and for today, meron tayong bagong tutorial all about the Arduino programming. So, itong ating Arduino training series ay ginawa natin para sa ating mga beginners sa pagpo-program ng Arduino and prototyping. So, for today, ang ating i-discuss is about the relay. Ito. So, ang relay natin is ginagamit natin para makapag-switch on at saka off ng mga high power na devices. So, pag tinawag nating high power na devices, so pag sinabi nating high power devices, nandyan na yung ating mga 220 volts na AC, yung ating commercial line. So, meron din tayo na pwedeng mga 12 volts pataas na mga devices and so much more. Kasi pag gumagamit tayo ng relay, yung Arduino natin, hindi niya kaya mag-switch ng mga devices na mas mataas sa voltage niya. So, halimbawa, kung ang ating mga isi-switch lang is 5 volts, and maliit lang yung kanyang ampere, halimbawa mga 20 milliamps, kayang-kayang i-switch ng ating Arduino board. Pero kapag lumalaki na yung ampere na kailangan, so halimbawa meron tayong mga DC motors and etc., kailangan na natin ng isang component na mag-handle ng mas malaking power na kailangan para ma-switch yung device na yun. So, halimbawa, ang ating example dito, meron tayo dito ng 220 na AC na bulb. Ang gagawin natin for this tutorial is i-switch natin ito ng on at saka off. Okay? So, sa part naman ng ating relay, meron tayo ditong kung makikita nyo dito ng close-up, meron tayo ditong S. So, yun yung signal pin natin. And then, positive. And then, negative yung dulo. Itong relay natin is 5 volts. So, kaya itong i-switch ng ating Arduino board. Pero, yung ating output kasi, isolated na siya. Hindi kasi pwedeng humalo ng 220 volts na AC dito sa circuit natin ng Arduino. So, ang ginagawa ng relay is hinihiwalay niya yung power ng sa circuit natin ng Arduino, and then meron siyang sariling contacts para ma-switch natin yung ating 220 volts na AC. Okay? Ang relay meron din siyang normally closed, common at saka normally open. Ang ibig sabihin lang ng normally close, ito yung common natin plus yung normally close. Ibig sabihin, kapag hindi mo pa nasi-switch yung ating relay, yung contacts niya ay naka-close. So, ibig sabihin, siya ay may continuity. And then, pag normally open naman at saka common, ibig sabihin, pag hindi pa naka-switch yung ating device na pagaganahin, naka-off siya since wala siyang contact kasi open siya. Ngayon, papakita natin mamaya kung paano ang difference ng normally closed saka normally open. Pero dito sa ating tutorial, unahin muna natin itong normally open kasi yun yung madalas na ginagamit natin. And then, itong relay natin na ito is hindi ito inverted. So, ibig sabihin, kapag nag-signal ka dito ng 5 volts, mag-on siya. And then, kapag 0 volt or naka-low yung pin mo, nakapatay yung ating relay. So, ito yung kasama din dun sa Arduino kit natin from Elexhub. Okay? So, dito sa ating kit, meron niya kasamang mga holders. Yan. Kung makikita nyo, meron na ako dito mga LCD. Nakamount ang LCD ko, joystick, keypad, servo motor, mula dun sa ating mga recent tutorials. So, ang gagawin natin,
yung relay natin, meron siyang lagayan dito na dedicated sa kanya. Para kapag meron tayong mga projects na kailangan ng relay, naka-fix na siya dito. So, hindi na tayo magwo-worry about kung may ma-short man dito kasi naka-fix na siya dito sa ating breadboard adapter. So, itong breadboard adapter na ito is available ito sa kit kung kayo ay kukuha ng Arduino starter kit o Melex Hub. Okay? So, i-fix muna natin itong ating relay and then i-connect natin yung wires para ma-program na natin ito. Okay? Guys, ito yung pwesto ng ating relay sa ating adapter. So, meron kasama na screws yung ating kit para ma-fix itong relay dito sa ating adapter. And then, connect na natin yung mga wirings and then diretso tayo sa ating diagram. So, ayan guys, nakabit na natin yung ating mga wirings. So, diretso tayo dito sa ating diagram na makikita nyo sa screen. Konti lang yung ating components dito. Meron tayong relay, meron tayong yung bulb, yung button, may LCD tayo para lagyan natin ng konting status ng ating relay kung naka-on ba siya or naka-off. And then guys, pag magko-connect kayo sa AC line, kung makikita nyo dito, meron siyang AC plug. Pag nagko-connect kayo, huwag nyo muna isaksak itong ating plug for safety purposes. And pinapaalala ko po kapag sa ating mga nag-i-stem na medyo bata pa, mas maganda kung merong adult supervision kayo, kasi kapag ang AC kasi ay medyo delikado na kung hindi kayo familiar sa kanyang mga connection. Pero dito naman makikita nyo clear yung ating connection. Pero habang nagko-connect kayo ay wag nyo muna i-plug in sa commercial line itong ating AC plug. Okay guys? So, itong ating relay, mayroon niya, kung makikita nyo dito sa ating screen, yung ating negative, ito, na-connecta sa ground ng ating breadboard, papunta sa Arduino. And then, yung ating gitnang pin, yung ating 5 volts, naka-connect sa 5 volts ng ating breadboard and Arduino. So, for the signal, mayroon tayo ditong signal pin, naka-connect tayo sa pin 2. And ang ginamit nga pala natin dito sa relay is yung common at saka normally open. Okay guys. So mamaya ililipat natin yung nasa normally open papunta sa normally close para makita lang yung difference ng behavior nila. So for the button, meron tayong pins dito na nakonekta sa ground. And then yung other pin ng ating button is nakakonekta sa pin 3. LCD natin, ganun pa rin. Doon sa ating mga recent tutorials, ang ground natin nasa ground, VCC nasa 5 volts, ang SDA natin nasa pin A4, and SCL natin nasa pin A5. Okay? So, ganun lang ka-basic yung ating diagram ngayon since ipo-focus natin is itong ating relay. Ang relay kasi ito ay essential sa mga circuits kung magko-control kayo ng mga high power na load. So halimbawa itong ating LED. LED ito pero AC ang kanyang input voltage niya. Okay guys. So
So kasi kapag nag-short itong ating AC, paalala lang sa mga kids nating nanonood, pwedeng merong masunog dyang wires o pumutok yung dito sa ating outlet. Kaya mas maganda kung hindi nyo pa kabisado, mas maganda kung merong adult na nagsusupervise kung paano nyo i-connect itong ating circuit, lalo na itong nasa AC side natin. Okay guys, so para naman sa ating code, meron tayo ditong pre-prepare na code para dito sa ating project for today. So meron tayong library ginamit, yung ating LCD. Pwede naman natin gamitin is the serial monitor sa pagdi-display ng ating status ng relay. Pero ang ginagawa nga natin sa ating mga project is dinadagdagan natin ng mga additional components para ma-familiarize kayo sa mga components na malamang nakakailanganin nyo sa inyong mga prototypes. Okay? So, ang relay natin, nakakonect siya sa pin 2. Ito yung ating variable relay pin. And yung button pin natin, pin 3. So, doon nakakonect. Yung LCD natin is 16:2 na variation. So, ito yung ating ginamit dun sa ating mga recent tutorials na may LCD. And sa void setup natin, ang ating button is input pull up and the relay natin is output. Kaya siya output guys is siya yung parang nagsi-switch on at off. So kailangan niya ng signal from our Arduino board para ma-trigger siya. Okay? So, LCD.begin para ma-initialize yung ating LCD. I-on yung backlight dito. And then, para sa loop natin, meron lang tayong konting code para dito. Okay. So, kung hindi nyo pa guys masyadong naintindihan itong mga codes na ito sa ating code for today, I suggest na panoorin niyo yung mula episode 1 ng Arduino training series natin. Kasi sa kada series, sa kada episode natin, dinadagdagan natin unti-unti yung ating knowledge para mas makapagawa tayo ng mas advanced na mga codes and prototypes. Okay guys. So if digital read button pin na may exclamation dito, ito common ko nang ginagamit dun sa mga reset tutorials natin kapag input pull up. So kapag pinindot natin yung ating button, ang mangyayari sa kanya, papasok siya sa if statement na ito and then execute niya ito. And then meron tayong embedded na if statement sa loob ng ating if statement na ito, na if digital read relay pin ay 0, ibig sabihin patay yung ating relay. Ang gagawin niya, mag-digital write tayo sa relay pin natin ng high. So kapag naka-on naman yung relay, dito tayo, digital write relay pin low. So, ibig sabihin, pag pinindot natin yung ating button at nakapatay yung ating relay, mag-on siya. And then, kapag naka-on naman yung ating relay, pag pinindot natin yung button, mag-off naman siya. Okay? Ang kasunod naman natin is yung sa ating LCD. Ngayon, yung ating LCD, magdi-display yan na relay status kung siya ba ay naka-on at naka-off. So, magse-set cursor lang tayo. Yan. Kung hindi guys kayo familiar dito, mas maganda panoorin niyo yung sa ating LCD na tutorial. And then, ang masasabi ko lang, pag napanood nyo kasi yun from episode 1, from episode 1 to this video, medyo marami na kayong alam about sa syntax ng ating Arduino IDE. Okay. So, kapag ang digital read relay pin natin is
naka-on. So, magpe-print tayo ng LCD print on. Kung mapapansin nyo guys, yung ating relay pin ay output. Pero, dito, gumamit ako ng digital read. So, sa halip na output lang siya, actually, pwede nating i-read yung status ng pin natin. Okay guys? Kaya nakagamit ako dito ng digital read relay pin. So makikita na natin yung actual na status ng relay natin sa halip na gagamit pa tayo ng another variable. Okay? Kapag na-detect niyang naka-on yung relay pin, LCD on. At kapag hindi naman, LCD off. And then magde-delay tayo ng 200 na milliseconds. So, okay, connect natin yung ating Arduino board sa ating laptop para makita natin ang response ito. Pero hindi pa natin kino-connect sa outlet yung ating plug ha. Titingnan lang muna natin ang behavior ng ating relay dito sa ating code. Okay? And then, upload natin yung ating code. Okay guys. Kung makikita nyo dito sa ating LCD, relay status off. Pag pinindot natin ito, relay status on. So, kailangan natin baguhin muna to. Kasi nawawala yung display natin. Actually, hindi siya nawawala. Nabibitin lang yung power nung sa ating LCD. Kasi kung makikita nyo dito, meron pa yung display. Pero medyo malabo siya. Tingnan natin. Kung makikita nyo guys dito, nandyan pa rin yung ating display. Pero, nalabo na yung ating LCD. Yan o. Kasi medyo umuhugot din ng power yung ating relay sa pag-trigger sa kanya. So, yan. Medyo luminaw na. So, ipitan natin itong ating mga connections. Okay. So, problema lang pala natin dito is yung connection. Mayroon naglulus. Balik tayo guys dito sa ating code. So, nagana na yung ating code kasi nagsiswitch na yung ating relay. So, ang gagawin natin is isasaksak na natin yung ating AC plug. Okay. So, paalala ko lang uli, kung kayo ay medyo hindi familiar sa ating connection ng AC, mas maganda na magkaroon ng adult supervision. Kasi medyo masakit din makuryente. Okay guys. Saksak natin yung ating plug. Okay, nakasaksak na siya. And then, dapat kapag pinindot natin yung button, mag-o-on na yung ating ilaw. Tayo muna natin to. Yeah. Okay. So, pindutin natin itong button na to. And then, iilaw dapat yung light natin. Okay. Then, patay natin. And then, on.
So actually, hindi lang valve ang pwede nating i-control sa ating relay. Pwede kasi itong mga fan, kapag gusto natin maglagay ng mga exhaust fan sa ating mga projects. Pwede rin mga motors kung meron kayong i-actuate. And then, marami pa iba. Kasi ang relay kasi talagang gamitin kung meron kayong prototype. Lalo na kung meron siyang automation na ginagawa na process. Ma-encounter nyo to, yung relay natin sa ating mga prototype. Pwede itong merong 8 channel na relay, merong 16 channel. Depende sa inyong mga prototypes. Okay guys. So itong ating relay nasa normally open to. Ngayon kapag naka-switch off yung ating relay, makikita nyo naman dito may nailaw sa kanya pag naka-on siya. And guys, huwag nyo nga hawakan ang portion na ito kasi yung live na AC line ito. Pwede kayong makakuryente dito. Hunting paalala uli. Pero kailangan natin kasing i-demo yung ating relay. So, naglagay tayo ng AC valve dito para makita natin kung ano ba talaga ang gamit ng ating relay. Okay guys. So, baguhin natin ito. I-switch natin sa normally close. Pero hindi natin babaguhin yung code para malaman natin yung ating status kung siya ba ay nagbago o hindi. Okay? Pero ang una natin gawin ay hugutin muna natin yung ating AC plug sa ating outlet. Safety first po tayo guys. Kasi kapag nakuryente kasi baka pwede tayong masaktan or matuluyan. Okay? Ngayon, tinagtag ko na yung ating AC plug. Test uli natin. Para ma-sure lang kung mayroon pang power dito sa ating bulb. Okay? So, ang gagawin natin sunod, ililipat natin itong isang line natin papunta dito sa ating normally open. Yan, kung makikita nyo guys, nasa common siya at normally open. Itong isa nating line na ito sa normally open, lilipat natin dito sa normally close. Hindi ko na pinatay yung power ng Arduino natin kasi low power naman siya. Ang iniiwasan lang natin is yung sa ating AC, yung sa commercial line natin. And konting paalala din guys na hihigpitan natin yung mga screws sa ating terminal block kasi pag medyo loose yan, pwedeng may dumidiklap dyan pag nag-on tayo. Okay guys. So ito pa rin yan. Okay, from normally open, nilipat natin sa normally close. Ayan. Makikita nyo naman yung ilaw ng ating relay. Ayan. Wala tayo guys binago sa ating code. Titingnan lang natin yung behavior niya. Saksak natin ang plug. Okay. So, ibig sabihin, kapag nasa normally close siya, pag naka-off yung ating relay, naka-on
on yung ating valve. So, ibig sabihin, continuous yung connection niya dun sa ating AC. Ngayon, pag in-on natin ang relay, namamatay siya. So, dun nakakat yung contacts ng normally close at saka yung common natin. Baliktad siya dun sa kanina. Kung makikita nyo dito, ang status na ating relay ay off, pero naka-on yung ating valve. Kapag pinindot natin, ang status ng relay natin is on. Ang status ng relay natin ay on, pero yung valve natin ay naka-off. So, yun yung gamit ng normally open saka normally close. Sa mga nagtatanong na bakit hindi na lang normally open ang gamitin, meron kasing mga prototype na ang kailangan ay naka-normally close yung contacts natin. Depende kasi yun sa prototype na gagawin natin. Okay guys? So, yun na muna for tutorial for today. And I hope na may natutunan kayo about relay. And kung gagamit kayo ng relay at 220 volts AC, make sure na safety first po tayo. Okay guys? So, sa susunod na tutorials, gagamit din tayo ng relay since pupunta na tayo sa mga exciting part na gagamit na tayo ng mga sensors. So, yung sensors, ginagamit natin para ma-automate yung mga process ng walang human intervention. Okay? Kasi yung mga projects ko dito minsan sa bahay, ang ginagawa ko kasi kapag hindi ko na maasikaso, ginagawan ko ng circuit na gamit ko Arduino, and then hinahayaan ko lang siyang naka-automated sa yung kanyang processes. Kaya kung matututunan nyo tong Arduino programming, napaka-exciting na pag-aralan po ito. And then, makikita nyo yung kagandahan ng automation sa robotics. So, okay guys. See you next video. And I hope na may natutunan kayo. Good luck sa inyong projects. And kung gusto nyo pa ng mga tutorials, pwede kayong mag-subscribe sa ating channel para kapag merong mga bagong videos tayong i-release ay manonotify po kayo. Okay guys, thank you sa panonood and bye bye!